Ayun guys, sabay-sabay natin panoorin itong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi ko pa naman siya napanood dahil kakauwi ko lang din galing trabaho. Ito panoorin natin. Kaya't mahalagang linawin na sa gitna ng pagtatangkang ikondisyon ang kaisipan ng mamamayang Pilipino at sa gitna ng walang humpay na komentaryo sa mga pampublikong espasyo, wala pang maituturing na anumang ebidensya o alegasyon na napapatunayan ng prosekusyon sa simpleng dahilan na ang bawat ebidensya ay kailangang dumaan muna sa paglilitis at pagsusuri ng korteng may tanging kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas. With Kaya nga kayo nandyan eh. Kaya nga kayo nandyan. Para dyan litisin. Para dyan himay-himayin yung mga ebidensya. Nung walang ebidensya, di sana hindi na-impeach si Sara sa lower house. Ano lang parang mahina yung depensa nila. Nagmadali pa akong umuwi para dito, tapos ganyan lang din. Hindi man. Nag-overtime na lang sana ako. therefore should not lose sight of the core principle that the burden of proof is on the prosecution, and unless it discharges that Yun. Sa kanila na rin galing. Ayan na, mga DDS. Burden of proof ay nasa prosecution. Kung ikaw yung tawag doon, kung ikaw yung nag-aakusa sa isang tao, dapat nasa iyo ang ebidensya. Bakit umaagree kayo kay Sheila Season? Pero nung sinasabi nyong BBM bangag, dapat may ebidensya kayo. Tapos sasabihin nyo siya yung siya yung mag-hair follicle test. Huwag ganon. Huwag ganon. Kadiri yun. Hindi, tuloy. burden, the accused need not even offer evidence on her behalf, and she will be entitled to an acquittal. This Meron din naman kasi yan. Bill of Rights. Yan. Meron din tayong Bill of Rights. is the law then. This is the law now. And the underlying principle for this burden of proof is simple. Under our Constitution, every accused is presumed innocent until proven otherwise. An accused has in her favor the presumption of innocence which the Bill of Rights Yun, yung sinasabi ko. I think is Article 17, yung Bill of Rights, na hindi pwedeng mag-testigo testigo ang isang akusado laban sa kanyang sarili. Ewan ko ako yun yung kasi English eh. Kasi tuloy natin. guarantees. This also brings to fore the reality that, in the words of the Supreme Court in People versus Pagal, the individual citizen is but a speck of particular molecule vis-a-vis the vast and overwhelming powers of government, and his only guarantee against oppression and tyranny are his fundamental liberties under the Bill of Rights, which shield him in times of need. Sa madaling salita, kinikilala ng ating saligang batas na sa bawat paglilitis, ang isang individual ay nahaharap sa malalim at napakalaking makinarya ng buong Estado. At ang tanging sandigan lamang niya laban sa anumang pang-aabuso ng kapangyarihan ay ang kanyang mga batayang karapatan sa ilalim ng ating konstitusyon. Kaya't mahalagang linawin na sa gitna ng pagtatangkang ikondisyon ang kaisipan ng mamamayang Pilipino at sa gitna ng walang humpay na komentaryo sa mga pampublikong espasyo, wala pang maituturing na anumang ebidensya o alegasyon na napapatunayan ng prosekusyon sa simpleng dahilan na ang bawat ebidensya ay kailangang dumaan muna sa paglilitis at pagsusuri ng korteng may tanging kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas. Wait. Wala bang kapangyarihan ang House
na mag-conduct ng impeachment, mag-conduct ng trial. Hmm. Nasa ano yan nasa batas ng ano yan, impeachment. Hmm. Nasa impeachment rules of house yan, ng house. Higit sa lahat, ang anumang paglilitis ay kailangang naayon sa itinatakda ng ating batas at konstitusyon at hindi lamang Ay? Mahina depensa ng mga to, manigurado. Ano na lang to, technical na lang nila eh. Technical na lang to, wala na. Dinadaan na lang nila sa yung drama. Wala na yan. Hmm. Drama na lang yan eh. Ano na yan, mahina depensa ng mga yan. sa kagustuhan ng iilang may hawak ng kapangyarihan. Kaya Yan. Ito yung sinasabi ng mga DDS na sunog daw si Luis Tro dito. Sa ano na to? Unang araw ng impeachment trial. Paano sunog? Eh wala namang nangyaring argumento. Walang nangyaring argumento dyan eh. Privilege speech yan. Ito yung sabi na, ito naman Sir Luis Tro, huwag tayong bias. We may criticize one another. They may compete fiercely for power. That is democracy. But democracy ends when violence begins. Sa kasaysayan ng ating republika, walang vice-presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang. Walang vice-presidente na nagpapapatay ng Pangulo. Ngayon lang. Walang vice-presidente na handang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang. The Constitution provides many means on Ano daw kasi yan? Ang tawag kasi ng mga DDS yan is freedom of speech. Wait lang. Naalala nyo ba yung teacher na pinagbantaan si former President Rodrigo Roa Duterte na kung sino man ang makakapatay sa kanya, makapag-delete sa kanya, bibigyan niya ng 50 million. Ano nangyari doon? Di ba nakulong? Freedom of speech din yun, dapat. Dapat freedom of speech din yun. Unfair kung itong ano na yan, freedom of speech siya sabihin ng mga ano yan, defense ni Inday Sara. Unfair yon. Malabo yun kasi may sinabi din naman ng Supreme Court dyan eh. Grave threat, parte pa rin siya ng grave threat. Yung pagbabanta. how to resolve political conflict. Election, legislation, public debate, judicial review, and even impeachment. But it does not permit threats. It does not permit violence. It does not permit people entrusted with power to place themselves above constitutional restraints. Your Honors, at the center of this case lies a simple question, perhaps the most important to any republic. When the people entrust power to a public official, does the public official remain accountable to the people? Or do the people become accountable to the public official? Correct. Check. The Constitution's answer is very clear. Power belongs to the people. Public office is merely borrowed. And every borrowed power carries with it the obligation to account for its use. If a barangay treasurer must account for public fund, then so must the vice president. If an ordinary public servant can be investigated, then so can the highest officials of the government. If ordinary citizen is expected to obey the rules, then surely those who govern them
must obey them first. Yun nga yung sinasabi ko. Yung sa may teacher lang, sa may teacher pala, na nagbanta sa dating presidente na i-delete. Kung sino man na makapag-delete, bibigyan niya ng 50 million. Dito rin mo, saan kukuha ng 50 million yung teacher na yun. Pero ano nangyari doon? Nakakulong. Yun ang tinatawag. Ayan mga DJS. Ayan yung sinasabi nilang selective. Ano kayo eh? Double standard. Yeah. Ew. Otherwise, what lessons do we teach our children? That there is law for the powerful and another for everyone else? That accountability exists only for the weak? That public office grants immunity against accountability? Your Honors, this is not the republic envisioned by the Constitution. This is not the republic deserved by the Filipino people. Therefore, the prosecution asks only this. Look at the evidence. Listen to the witnesses. Correct. Examine the records. Follow the evidence wherever it leads. Judge this case, not by politics, not by popularity, not by fear, not by loyalty. Judge this case by the Constitution. Judge this case by the evidence. Years from now, future generations will not remember today's political alliances. They will not remember today's headlines. They will not remember today's slogans. What they will remember is when accountability was tested, the institutions of the Republic stood firm. They will remember only one thing. Mahaba na yan yung sinasabi ni Kong Luis Tro. Medyo, ano dyan? Tama ka na. Sorry. Mabigat yung mga ni Kong Luis Tro, yung mga mensahe niya. Privilege speech niya lang din yan, ha? Para sa kalaman nyo. Tulad lang ng ginawa ni Atty. Sheila Sison. Okay? Pero mas may laman ito kaysa din kay Atty. Sheila Sison. Kasi ang ano niya, privilege speech niya for technicality. Wala pa eh. Ano pa lang yan eh. Parang maganoan pa na siya kung may isusugpi na. Ganun. Parang umpisa pa lang gusto na, excited sila masyado sa ano eh. Sa kung yung mga ano, yung witness, isusupina na ba nila kasi ready daw yung defense. Ha? Yan. Honor, may I ask if the prosecution is ready to present its first witness today because the defense is ready today, Your Honor? Ayan. Lutang. Di ba? Lutang. Ulitin natin ha. Thank you, Your Honor. May I ask if the prosecution is ready to present its first witness today because the defense is ready today, Your Honor? Presiding officer yan. Inuunahan mo sila eh. Relax ka lang kasi eh. Kalma ka lang. Mga sa siguro. Monday. Mga ito, Martes, Merkules, hanggang Friday. Hanggang Monday. Diyan, merong lalabas na witness. May mag-witness. Ayan, kailangan galingan mo dyan. Duly noted. We will get to that later. if Next Your Honor, item in the please. agenda. If Your Honor, please. Yes, I Representative have just Jokno. noticed that Your Honor had already directed the counsel for the defense not to propound
questions to the prosecution. This is already the second time that she's doing that. She appears to be assuming or arrogating the powers of the court. See? May sabi ko, di ba? Masyado niya kasing minamadali. May tinatalakay pa eh. May tinatalakay pa. Gusto kagad ano eh. Inuunahan niya yung ano, mga prosecutor o yung presiding officer. Because as I understand the rules, it's only the court that can propound questions to the counsels. Your Honor, may I comment? The lady may comment. I Counsel take for respond may exception to comment. that. Yes, Your Honor. I take exception to that manifestation of the good counsel. In fact, the record would show, and if we can run the transcript back, my question was addressed to the presiding officer, Your Honor. Let us move forward. Ano nangyari? Kahiya ka, Ben. Ito yung ano niya, yung sa may 32 million. Hindi ko naman makita yung video eh. Hanapin natin, ha? Ang ang Pilipinas. Ang malinaw na layunin sa likod ng mga Ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino Minus loyalist. Puro kayo 32 million. Kada rally nga, wala. Walang ano yan. Walang bilang talaga yung ano ni Sara Duterte. Kundi lang sa mga nauutong DDS. Totoo yun. Minus mo yung ano. Mga loyalist. Minus mo yan. Kasi dapat nyo pa napababa si PBBM kung meron talaga kayong 32 million. Sa rally pa lang, wala na eh. Humahalo na lang ang mga DDS. Para matawag na madami. Tapos, hahalo din sila sa INC. Diyos ko po. at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. Because in this trial, the prosecution proposes that we unseat the Vice President elected to office by more than 32 million Filipino people, more than the number of votes cast for the sitting president. Wait lang, ba't ba kasi ini-insist ko yung 32 million na yan? O karamihan ng boto. Ayan ba yung lisensya para magnakaw kayo? Para magnakaw yung vice-presidente. Andiyan dyan kayo para sa accountability, hindi yung drama nyo. Puro kayo drama. And much greater than any of the votes secured by each of the members of the House of Representatives who now are here to prosecute her and seek to undo this people's choice. Sa makatwid, ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. Whatever one's political persuasion is, the reality is that the prosecution now comes before this court to remove a vice president chosen by an overwhelming number of the electorate. Ayun na yan guys, medyo mahaba na tayo. Ano naman kasi yan? Si Sheila naman, wala na naman talagang ano, walang dating yung mga pinagsasabi niya. Parang DDS lang din yan eh. Yung DDS na mga vlogger, mga troll. Yun, 32 million kami, 32 million. Vlogger yan? Mag-vlog ka na lang kaya. Ito yung sinabi ni
Congressman Barbers. Sinasabi 32 million. Hindi ko sagutin mo, ay hindi legal eh. Well, unang-una, hindi naman license yung 32 million votes, no, na mag-commit tayo ng mga paglabag sa batas. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang public officer, di ba? Nakasaad sa ating saligang batas. Kung ikaw kasi ang public officer, kailangan harapin mo yung mga akta sa'yo. Harapin mo yan. Diba? Naakusahan ka ngayon. Impeachment. Trial ka. Hindi ka pumunta. Tapos, pasabi-sabi pa kayong bloodbath. Pinaasa nyo pa kami. Na merong mga accountability mechanism na kung saan, merong mga pananagutan na dapat harapin ang mga public officer kung meron silang nilabag na batas o mga alituntunin sa ating saligang batas. So, this will not change what do you call this, yung ano ng isang akusado kapag siya ay hindi humarap sa isang accountability mechanism. No? And this goes the same to all impeachable officers kasi kaya nga meron ito sa ating constitution dahil paano natin mapapanagot ang mga makapangyarihan sa ating gobyerno kung wala nito. But does that mean because you're the most powerful person in the government and because you were able to get X amount of votes, does that give you a license to commit all these violations? Sa akin palagay, medyo hindi yun ang intensyon nung gumawa ng ating saligang batas. Kaya nga nilagay ito is because para proteksyonan ang ating mga ang interest ng ating mga mamamayang Pilipino. Doon sa Yun. Tama naman si Kong Barbers. Hindi lisensya ang 32 million votes para gumawa ka ng kalokohan niya sa gobyerno. Kung may paglabag, dapat panagutin. Kung napatunayan, panagutin. Kung ako sa inyo, mga ka-DDS, no? Kung talagang malinis si Sara, inaatenan niya yan. Aatenan niya yan. Ipahiya niya yung mga prosecutor dyan sa mga maling paratang. Kaso hindi umaharap. Means guilty. Hindi naman sa pinipilit kasi hindi naman pwedeng pilitin ang vice presidente na umattend dyan sa impeachment. Ang kaso, nasa na yung bloodbath? Diba? So, dito na lang tatapusin. Maraming salamat. Subscribe na lang po ng ating YouTube channel. Follow na rin po ng ating Facebook page, Arts of PH. Maraming salamat at goodbye.